Yumeng Yue! Ikaw talaga na walang hiya! Ngayong araw, gusto kong pagbayaran mo ang buhay na kinuha mo! Hindi ba't maayos naman si Tito Lee noon? Maayos? Ngayon, pati mga binti ng papa ko pinutol mo. Ano pang pinagkaiba ng mabuhay at mamamatay? Ngayon, kailangan mo paliwanag sa nangyari. Hindi ko akala ililigtas ko ang tao, tapos ganitong kapalit. Kailangan mong simulang kwento 3 araw na kalipas. Ang ATM card ng matanda. Tingnan yung kalagayan ng matanda. Kayo pa ng mga anak, nag-aaway pa kayo. Tulungan niyo ako. Surely, maganda sa operasyon. Opo, Doktor. Sabi ng lahat ng ibang doktor sa universidad, wala pang 1% na tsansang mabuhay ang tatay ko sa ganitong kondisyon. Sabi mo, kahit walang pangbayad, ililigtas ko siya. Anong pinapakita mong ganyan? Nakita mo na nahanap namin ang ATM card? Gusto mong makuha ang perang galing sa dugo namin, ano? Sige, ako na lang sasagot sa gastos sa operasyon. Luming Yue! Huwag kang padalos-dalos! Hindi tatanggapin ng ospital ang pasyente ito. Kung mamatay siya, wala kaming pananagutan. Pero kung ipipilit mo pa rin operahan siya, ikaw pa rin ang mapapahamak! Doktor, iligtas niyo po ako. Diyos ko! Kung hindi niyo siya mapapagaling, hindi namin kayo palalampasin! Dok, anong gagawin natin? iligtas muna natin ng tao. Luming Yue! Kung hindi mo ako pakikinggan, ano man ang mangyari, ikaw ang mananagot! Nasa ligtas na kalagayan ng matanda, maaari na kayong pumasok bisitahin siya. Hindi pa namatay? Lahat kayo, salamat sa pagod. Umuwi na kayo at magpahinga. Meng Yue, pumunta ka sa opisina ko mamaya. May gusto kong sasabihin sa'yo. Tungkol sa operasyon kanina, pati blood type, mali ang nilagay mo. Isa kang doktor, hindi mo ba alam kung gaano kalubang resulta ng maling dugo? Siyempre alam ko, pwede itong magdulot ng pagkabigo ng bato at kamatayan. Buhay lang daw ng kataya, pero para wala na sa'yo. At tungkol sa aksidente ngayong araw, isusulat mo ng malinaw ang lahat sa tala ng operasyon. Umuwi ka at magmuni-muni ng mabuti. Oo na! Luming Yue, maghintay ka lang. Makikita mo. Hello, Pa? Siya Yue, tungkol ito sa pangmamana ng kumpanya. Napag-isipan mo na ba? Pa, gusto ko pa rin magpatuloy bilang doktor. Alam mo naman kung bakit. Kung ganon, magdodonate ako ng 10 bilyon sa ospital nyo. Parang anak kong babae ay magkaroon ng pinakamagandang lugar ng trabaho sa mundo. Salamat, Pa. Ngayon, 2 bagay lang ang gusto kong sabihin. Yan. 3 buwan ka na nag-i-intern dito sa ospital. Kumusta naman? Kamusta pa nga ba? Si Ming Yue, araw-araw kong kinukontra, tanggalin mo na lang siya. Si Liu Mingyue, isa siya sa mga pangunahing doktor dito. Ninong, isa ka namang malaking direktor ng ospital. Hindi mo ba kayang tanggalin ang isang maliit na doktor lang? Kalokohan! Hindi ako naniniwalang babagsak ang ospital kahit matanggal siya. Kung gano'n, Ninong, anong plano mo? Di ba may mga bastos na anak yung matandang lalaki? Kahit nailigtas ni Mingyue ang buhay ng matanda, hindi niya nailigtas ang isa niyang binti. Kapag dumating ang oras, kukutsahin ko lang siya ng kaunti. Tsak na hindi titigilan ng mga anak na yun si Mingyue. Pagdating ng oras, madali ko na siyang mapapatalsik. Ha? Ninong, talagang mas matalas pa rin mga veterano. Tingnan mo, yung magkapatid, parating na. Bilisan mo! Kayo po, saan po kayo pupunta? Lalabas kami para hanapin si Liu Mingyue! Ikaw ang pinuno niyan, di ba? Matabang lalaki. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo siyang ipagtanggol. Ano sabi mo? Ako'y patas lang. Ang lahat na nangyari ay personal na pananugutan ni Liu Mingyue. Walang kinalaman ng ospital dito. At kung kinakailangan, pwede pa kayong tumistigo laban kay Liu Mingyue sa korte. Ito ba sinasabi mo? Siyempre naman, si Liu Mingyue ay nasa loob lang. Doktor, 3 sunod-sunod na operasyon ang ginawa mo. Umuwi ka muna at magpahinga. Dr. Liu Mingyue, may naghahanap sa'yo. Sige. Liu Mingyue, papatayin kita! Ano ba talagang gusto mo? Simula nang pinutol mo ang paa ng papa ko, wala na siyang magawa. Kailangan sabay-sabay mong bayaran ng 5 milyon. At dagdag pa, 20,000 kada buwan bilang kabayan sa hindi nakatrabahong kita. Ilapat mo sa card ko. Ganito bang kabayan sa pagiging mabuti? Kahit magbayad ako, dapat na pag-usapan niyo mismo ng amaw niyo. Wala kang kinalaman dyan.
Kumusta na? Dr. Liu, kahit na noon ay malubha akong nasugatan at nakahiga sa operating table, ang aking kamalayan ay malinaw naman. Bawat salitang sinabi ninyo ay narinig ko ng malinaw. Sige, magpahayag ka na sa publiko at sabihin ang paninindigan mo. Pa, isipin mo mabuti bago magsalita. Kung walang bayad na yon, huwag niyong asahan na mabaguhin namin ang pagtrato sa inyo. Wala kayong kwentang tao. Ang mahalaga ay ang kabayaran. Ang pasya ko ay Dr. Liu Mingyue. Kailangang bayaran mo ako ng 5 milyon. At dagdag pa ng 20,000 kada buwan bilang kabayaran. Wala ba kayong konsensya? Pinaghirapan ni doktor na iligtas ang papa nyo. Ngayon, kayo pa ang ganyan. Kayo kumakain sa dugo ng tao. Tito Lin, tumahimik ka! Nagsalita na ang papa ko. Babalik kami para kunin ang abogado at magsampa ng kaso. Kayo naman, umuwi na lang kayo at ihanda ang pera. Doktor, gumawa kayo ng mabuti pero kagat ng aso ang gantimpala. Hindi na sulit ang maging tao. Sige na, may kailangan pang Vice Director sa atin. Tayo na. Vice Director Lee. Sinabi ko na huwag ka na magligtas ng basta-basta kasi kapag nagkagulo ang ospital, alam mo ba kung gaano kalaking epekto dito sa ospital? Ako na nagdala ng pananagutan mag-isa. Hindi na kita papakialaman pa. Isulat mo na ang iyong resignation letter. Isulat mo na ang iyong resignation letter. Umalis ka na. Kung aalis ako ngayon, sino nang gagawa sa mga operasyon? Lee Mingyue, ang taas ng tingin sa sarili. Ano akala mo? Ikaw lang ba makakaya ng ganyan? May mga doktor pa sa ospital. Sasabihin ko sa'yo, ang posisyon mo, akong papalit niyan. Oo, simula ngayon, si Lian yan na ang magiging bagong punong doktor natin. Kalokohan! Sino ba dito sa inyo ang may kakayahan na iangat ang ospital na ito? Walang iba, kundi ang punong doktor natin, si Dr. Liu Mingyue. Kalokohan! Ang ospital na ito ay umabot sa ganitong tagumpay dahil sa aking dugo at pawis. Ano bang naambag na maliit na doktor na si Liu Mingyue? Wala naman. Kung wala siya, babagsak ba ang ospital na ito? Ikaw... Vice President, sige. Kung aalis ako ngayon, sasabihin ko sa media yung nangyari isang buwan na nakalipas. Kung saan, nagkamali si Yanyan sa dugo ng pasyente habang inooperahan. Kapag lumabas yun, baka hindi na siya magiging doktor pa. Ikaw, ano mo pinagsasabi mo? Sandali lang. May sasabihin ka pa ba? Xiao Liu, hindi mo kailangan magbitiw. Pero bilang pangunahing surgeon, hindi mo na kontrol ang maayos ang sitwasyon, kaya tatanggalin kita bilang pinuno ng departamento. Gagawin kang karaniwang residenteng doktor. At ang bagong pinuno ay si Yanyan. Kulang kakayahan niya at masyadong confident pa siya. Kapag pinasa mo sa kanyang posisyon, masyadong delikado ito sa mga pasyente. Liu Mingyue, dapat mong malaman na hindi ito usapan. Ito isang formal na abiso! Lumabas ka! Pero, Li Jing, sinasabi ko sa'yo, kung magsasalita ka pa ng isang salita, paaalisin kita ngayon din! Li Jing, tayo na. Doctor, alam ko sa mga nangyari ngayon. Alam kong siniset up lang nila to. Sinusubukan nilang pabagsakin ka sa pwesto mo. Wala akong pake. Siguro, mas mabuti kung umalis na lang tayo. Ayoko. Nagtatrabaho ko dito para sa gamot ng leukemia. 3 taon na. Kung aalis pa tayo, alam ko naman sa pahirapan nila tayo. Kung magtagumpay siya, lahat ng trabaho natin ay mapupunta sa wala. At 3 araw mula ngayon, mayroong heart surgery. Masyadong komplikado ito. Masyadong delikado. Ako lang kakagawa. Ito. Ito lahat. Ilibas nito. I-store ito sa mga mata ko. Nako, ang research ko, nasa laptop ko lahat. Kung gagawin niya ito, tapos na lahat. Anong ginagawa niya dito? Oh, nandito na dating pinanong doktor, diba? Tinatanong kita, bakit mo ginugulang mga gamit ko? Dr. Liu, bakit ka kayo masalita sa akin? Sa pagkakaalam ko, wala ka na sa posisyon mo. Isa ka na regular na doktor. Habang ako na ang nasa posisyon mo. Mas magaling ako sa'yo, kaya kita napalitan. At isa pa, ito na nga ng opisina ko. Siyempre, kailangan kong itapon lahat ng mga gamit mo. Ayoko na magkipagtalo sa'yo. Ang laptop na ito ay para sa opisina ko.
Ano? Hindi mo naman ito personal na gamit? Maaaring ibigay ang office, walang problema yon. Pwede mo na itapan mga gamit ko, pero kailangan kong laptop na ito. Hindi mo pwedeng makuha ito. Pero may kondisyon ako. Ano yon? Ang pasyente sa room 6. Dapat akong gumawa. Nakuha mo ba? Imposible yan. Alam ko lang sinusubukan mo pong komposisyon ko. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pasyenteng ito ay may problema sa puso. Sa ganitong klase ng surgery, kailangan pinakamagaling na doktor. Para sa operasyon, pinaghandaan ko ito na ilang buwan. Talaga? Kung ganun, ang paghahanda mo, ako na lang gagawa. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ang ospital na ito, hindi sa palengke! Yumei, dapat marunong ka makipagtulungan. Bigyan mo naman ng tsansa ang mga baguhan dito sa ospital. Pero bilang surgeon, hindi niya kaya yun. Paano kung ano? Huwag kang maglala. Kahit kakasimula pa lang niyan yan. Graduate naman siya galing sa Harvard Medical School. Ang top medical school sa buong mundo. Simple na naman surgery sa puso eh. Kaya ko yung gawin kahit nakapikit ako. Diba, Director? Kung ganun, ipapacheck ko sa Harvard advisor ko. Wala kang malang ipapakita na degree. May degree ako. Isa siyang peke at wala siyang kakayan sa operasyon na to. Kung ganun, baka nagkamali lang ako. Siguro... Sa isang Harvard yun. At meron akong MBA certificate galing doon. MBA certificate lang naman pala. Nagmamayabang pa na sa Harvard University daw nag-aral. Sa pagkakaalam ko, ang MBA certificate, kung magbabayad ka lang, pwede ka na makakuha ng isa. Ang MBA certificate, wala naman yung kinalaban sa surgical skills mo. Ikaw! Tigilan nyo yan! Huwag na kayong tumawa! Pwede kong isugo ang pagiging pinang-doktor. Pero sa operasyong ito, walang ibang gagawa kundi ako. Liu Mingyue, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, hayaan mo na ang operasyon na ito ay siya ang gagawa. Paano kung ayaw ko? Siguradong pipiliin mo ang pangalawang pagpipilian. Tanggal ka na. Oh, Liu Mingyue, pag-isipan mo ng mabuti. Kapag natanggal ka sa ospital, wala nang ospital na tatanggap sa'yo kahit saan ka pupunta. Sa madaling salita, habang buhay ka nang hindi makakatunong muli sa mesa ng operasyon. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko hayang aking mga pasyente ay mamamatay ng walang laban. Hanggat nandito pa ako sa ospital, hindi ko hayang si Lian yan ay makapagtanggal ng balat sa mga pasyente ko. Mabuti, Liu Mingyue. Ngayon ay formal kitang sinasabihan. Tanggal ka na. Sigurado ka ba dyan? Ngayon din, lumayas ka na. Sige, sana huwag kang magsisi. Liu Mingyue, sinasabi ko sa'yo, huwag mo akalain na hindi iikot ang ospital kapag wala ka na. Kakausap ko lang kay Mr. Liu. Nakuha ko na ang 10 bilyong puhunan ng Liu Group. Kapag dumating na ang pondong yon, tsak na mas lalago at lalakas ang ospital. Muling makakamit namin ang tagumpay. Kung ganun sana, matagumpay mo makuha ang pondong yan. Pa, yung donasyong 10 bilyon, huwag mo na ipairang sa ospital. Hindi na ako magtatrabaho doon. Mahal kong anak, sa wakas naisipan mo na rin. Ano bang maganda sa ganyang sirasirang ospital? Kung babalik ka para mamahala sa negosyo natin, ano man ang gusto mo, ibibigay ni Papa. Kahit 100 ospital pa yan. Pa, tinanggal ako ng ospital. Ano? Anong klaseng ugnayan ang meron ng mga namumuno ron at nagawa nilang tanggalin ang anak ko? Si Deputy Director Lee ang nagbigay ng utos. Napakawalang hiya talaga nun! Lanshin, bawiin ang donasyon. Kunin lahat ng donasyong ibinigay sa ospital na yon. Nisang karayom, walang dapat maiwan doon. Opo. Anak, kailangan mo ba ang tulong ko? Sige na. Marami pa kong aasikasuhin. Ibababa ko na. Doctor, naku may problema. Bakit? Pinaaga ni Linian yan ang operasyon. Yung pasyente sa room 6, ipapasok na raw sa operating room. Sandali! Lumingiwe, nababaloy ka na ba? Pumipil ka sa harap ng pasyente para pigil ang operasyon. Lian yan. Kahit dalawang posisyon ko, sa kakayahan mo, hindi mo kayang gawin ang ganitong operasyon. Kapag may nangyaring masama sa pasyente, Li Mingyue, hindi mo kailangang panghimusukan nito. Baliw ka ba? Tinanggal ka na. Kung ano iniisip mo, hindi ko balang yun. Hindi ba tanggal ka na sa ospital? Ano pang ginagawa mo dito? Dalhin siya sa loob. Hindi pwede. Itigil yung operasyong ito ngayon din. Hindi yun iligtas ng pasyente. Pinapatay niyo siya. Liu Mingyue, akala mo ba ospital ito ng pamilya mo? Gagawin mo lang lahat ng gusto mo! Damputin yung babae ito at palabasin siya! Bilisan nyo! Ipasok niyo ang pasyente sa operating room! Bitawan niyo ako! Legend Fu, kung lalabas ka, hindi niyo pwede tuloy Liu Mingyue, itutuloy ko kahit anumang mangyari! Lei Jianfu, gawin mo ang gusto mo sa akin, wala akong pakialam. Pero kung hindi gagawin ang operasyon, may mamamatay.
Bakit ka tulala dyan? Hindi mo ba alam bawal ang hindi taga-ospital malapit sa operating room? Palabasin yan! Umalis ka! Hi, Lai Chanfu! Magsisisi ka! Magsisisi? Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi kita sinisanti agad. Sinasabi ko sa'yo, kahit lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin, hindi na ako babalik. Liu Mingyue, masyado ka namang bilib sa sarili mo, ano? Kapag dumating na ang $1 billion na investment mula sa Liu Group, ang mga katulad mo, kayang-kaya kong humanap ng libu-libo. Di may problema. Bakit panic? Ang donasyon ng New Group ay babawiin, pati na ang lahat ng kagamitan. Naku, edi mauubos lahat ng gamit sa ospital ko. Din, dinudugo na po ang pasyente. Guillermo, pagtukodo! Hindi na mapigilan. Nako, hindi pwedeng mamatay sa kamay ko ang pasyente. Magsalita na kayo. Ang tanging makakapagligtas sa pasyente ay si Dr. Liu lang. Hanapin niyo na si Liu Mingyue, ibalik agad. Kundi patay tayong dalawa. Dali! Pero pinaalis ko lang siya. Kung babalik siya, luluhod ako't magmamakaawa. Huwag ka nang mag-alinlangan. Kapag may nangyari, pareho tayong lagot. Bilis! Direktor Liu, gulo na. Nalaman ng pasyente na may amnesia ang punong siruhano. Daan-daang tao ang nakaharang sa labas ng ospital at nagbabanta. Bilis! Pabalikin niyo si Liu Mingyue ngayon! Bilis! Sige na! Harangin niyo siya para sa akin! Kailangan niyo siyang harangin! Bilisan niyo! Ah! Direktor, umalis na si Dr. Liu. Liu Mingyue, kung babalik ka, handa akong tuparin ang lahat ng iyong mga hiling at pakiusap. Gawin agad ang 3 bagay na ito. Mahal na Reyna, kahit 30 kahilingan, papayag ako. Una, ibalik mo agad ang posisyon ko bilang attending physician. Sige, tawagan ng Ren's Woodworking, gamitin ang account ko. Pangalawa, bawiin ang regularization ni Leian. Mananatili siyang intern sa loob ng 3 taon. Ninom, nangako ka sa akin. Huwag kang papayag sa kanya. Sige, payag ako! At para sa ikatlo, ikaw, Lai Chanfu, lumuhod ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Gusto kong marinig ng lahat ng narito ang malakas na tunog ng bawat pagyukod. Ako ang pangalawang pinuno ng ospital. Sa dami ng taong nakakakita, pinapaluhod mo ako? Paano ko ilalagay ang mukha ko? Ayaw mo, siya oye, tara na. Wag! Sige, luluhod ako at yuyuko sa'yo. Hindi sapat na isipin lang ang paghihiganti. Dapat mayroong isang bagay na sadyang masakit at makikita ang dugo. Mingyue, sobra ka na. Ako, sumusobra. Noong inagaw niyo ang credit ko, kinuha ang posisyon ko, sinira ang reputasyon ko, at pinalayas ako. Sa tingin niyo ba, hindi yun sobra? Ang ginagawa ko lang ngayon ay ibinabalik isa-isa ang lahat. At isa pa, Dean Lei, sinasabi ko sa'yo, kung pumalpak ang operasyong ito ngayon, sa tingin mo ba, hindi ka mamamatay ng walang maayos na libing? Ito ba ang sinasabi mo na kailangan makita kung may dugo akong inuubo? Lui, ihanda ang operasyon. Opo, Master. Momento naman kalagayan. Huwag kang magapura. Lagpasan lang natin ang gabing ito. Marami akong kaparaanan para sa kanya. Kailangan nating magtiis ng kahihiyan para makamit ang mas malaking tagumpay. Ninong, Ikaw ba ang punong siruhano? Ang nakahiga riyan ay aking anak. Kung hindi ka tiyak at may masamang mangyari, buhay mo ang kapalit. Nangako akong operahan siya, kaya huwag kang mag-alala. Dr. Liu, umpisahan mo na ang operasyon. Tara na. Akala ko kung sinong bata lang, hindi ko alam na ang tatay pala niya ang kinatatakutan sa buong pantalan ng Jiang Cheng. Ninong, nabalitaan kong kilalang malupit yang si Chen Haonan. Kung pumalpak ang operasyon, baka ako...
Si Liu Mingyue ang siruhano ngayon, kaya siya lang ang sisisihin. Kamusta ang anak ko? Matagumpay ang operasyon sa paglipat ng puso. Kailangan pa sa ICU ng 2 araw. Kung maayos, sa recovery ward, makakalabas pagkalipas ng 2 linggo. Dr. Liu, ako si Chen Haonan ay isang simpleng tao lang. Narito ang 100,000 piso bilang kabayaran. Naging doktor ako para magligtas ng buhay, hindi para sa pera. Paalam. Naku, talaga ba? Nahilo ka sa bus, pero ang galing at ayos ka pa rin. Huwag kang magmadali, Xiaoyan. Halika rito. Mayroon akong dapat sabihin sa iyo tungkol sa isang kaso. Magpupulong ako sa gabi para ilipat lahat. Palitan mo ang immunosuppressants ng anak ni Chen Haonan ng immunostimulants. Siguradong hindi palalampasin ni Chen Haonan si Liu Mingyue. Leian yan, anong ginagawa mo? Dahil sa pagsisikap kong makipag-ayos, ang pamumuhunan at mga kagamitan na balak bawiin ng Liu Group ay darating lahat sa takdang oras. Ang galing! Nakalimutan ko ang totoo mong pagkatao. Ikaw ang tunay na salot sa ospital. Sige, tapos na ang meeting natin para sa araw na ito. Tara na! Mahusay. Dr. Liu, may kailangan akong kausapin ka ng personal ng sarilinan. Ano yan? Akin na! Magdudulot ito ng malubhang pagtanggi. Ano ba ang balak mo? Huwag kang makialam, akin na yan. Alam ko, gusto mong magdulot ng malubhang reaksyon para masisi ang master ko. Tatawag ako sa pulis. Ni, matagal na kitang gusto. Ako ang Dean. Kung sasama ka sa akin, hindi ka malulugi tulad kay Liu Mingyue. Bakit hindi ka maniwala? Ano? Gagawin mo siyang deputy? Sa ngalan lang, magiging deputy siya. Ngunit ikaw pa rin ang mamumuno. Alam kong hindi mo pinahahalagahan ang mga walang kabuluhang titulo. Kaya mas mainam na sundin ang iyong puso. Lei Chanfu, huwag kang magsimula. Huwag mong kalimutan, nangako kang di siya ipopromote ng 3 taon. Ang promotion ay promotion. Ang performance ay performance. Hindi magkaiba yon. Paghirapan ko ang inaanak mo, asa ka pa. Dr. Liu, may gulo sa pasyente! Humidakon ka, dahan-dahan. Ang vital signs ng pasyente ay stable matapos ang operasyon. Ngunit biglang gunito ang puso at hindi na ma-maintain ang normal na Agad presyon ng bigyan ng dugo. gamot, abisuhan ang mga departamento, maghanda sa muling operasyon. Ma'am! Li Jing, bakit ganyan? Bantayan mo, di ba? Galing lang ako sa banyo, hindi ko rin alam ang nangyari. Anong nangyari? Halika, tingnan natin. Naku! Bakit grabe ang rejection? Li Jing, maghanda para sa isa pang operasyon. Ma'am, kulang po kami sa duty doctor. Anong kulang sa tao? Katatapos lang ng operasyon, pagod na. Hindi ba't normal magpahinga? Leian yan, ikaw na naman. Dr. Liu, huwag ganyan ang sabihin mo. Ang daring trabaho ngayon, normal lang ang magpahinga. Xiaoli, ilipat na natin siya ng ospital. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Bilisan mo. Master, ako. Hindi pwedeng ilipat. Di nyo pa magawa ng paraan. Kapag kumalat yan, anong sasabihin ng mga kasamahan natin? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Buhay ang nakataya. Walang mas importante pa rito. Tsaka, wala ka ng mukha kanina pa humihingi ng tawad. Lumabas at isara ang pinto. Walang papasok. Kung may nangyari sa pasyente, may pananagutan sa'yo. Ikaw ang may hawak, kaya pananagutan mo yan. Anong kinalaman ko? Kaya, sakaling may masamang mangyari sa batang ito, kailangan mong ganap na panagutan ang lahat ng kahihinatnan. Lachi! Walang makapaglipat ng walang pahintulot ni Lei. May mga anak din kayo. Hahayaan ninyong mapahamak ang bata sa harap ninyo? Huli na! Liu Mingyue, anong ginagawa mo? Yantas. Liu Mingyue, bakit ka nagnanakaw ng karayom? Makabagong pamamaraan ang gamit natin dito. Buhay ay sagrado. Sige,
Pero ito'y iyong kumilos ng padalos-dalos. Ginamit mo sa pasyente ang hindi pa nasusuring pamamaraan. Ayon sa patakaran, puputulan ka ng isang daliri dahil sa kapabayaan at kawalan ng integridad mo. Uyalan, may tawag galing sa ospital. Ano? Kunin nyo gamit? Punta tayo sa ospital. Makakalakayan na si Chen Haonan. Napakadali ng lahat at wala nang dapat alalahanin. Ililigtas na lang natin siya at ligtas na siya. Lagot ka na, Liu Mingyue. Ikaw na babae ka, bitawan mo ang anak ko. Kung hindi, sasaksakin kita. Shh! Ililigtas ko anak mo. Mr. Chen, siya ang gustong pumatali sa anak mo. Mr. Chen, pinigilan ko na siya. Bawal gumamit ng hindi pa nasusuring paraan sa pasyente. Ayaw niyang makinig. Ipipilit niyang tusukin ng karayom ang anak ninyo. Gusto niya siyang patayin. Kapag tinusok mo yan, sisiguraduhin kong pugot ang ulo mo. Anak! Ligtas na ang bata. Obserbahan lang ng 24 na oras. Mahal kong anak, butihin kong bata. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Papa para sa'yo. Maraming salamat. Ninong, paano na naman nakatakas ang kapatid mo? Huwag kang mag-alala, misteryo ito. Umalis ka muna sa ospital, huwag kang babalik. Ano na? Ikaw pala si Liu Mingyue. Ako nga. Salot ka, tignan natin paano kita patataubin. Gising na asawa mong si Xiaobao! Ayos na! Anong ibig mong sabihin na maayos lang? Si Xiaobao ay muntik nang maubusan ng dugo sa operasyon, tapos inatake pa si George. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Dr. Lei, paano ko malalaman ang lahat ng paghihirap niya? Lei Tianfu, ikaw na naman ang may pakana nito, hindi ba? Naku, pamilya ng pasyente. Ito po ay siguradong responsibilidad ni Dr. Liu. Sino ka ba? Ikaw na napakatabang baboy. Ako po ang dekano ng ospital na ito. Huwag po kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng kasagutan. Sige, meron lang isang oras. Kung wala kang maibibigay na paliwanag sa akin, hindi kita kailanman titigilan, Dinju. Ay, hindi po ako si Ju. Ang apelyido ko po ay Lei. Ang Lei ay mula sa salitang ulan at bukid. Tumatawa ka pa rin. Pumasok ka rito. Isang simpleng operasyon lamang, Liu Mingyue. Pero tingnan mo kung gaano karaming problema ang idinulot mo. Sino ang may pakana ng gulo? Alam naman natin, di ba? Mr. Jin Lei. Liu Mingyue, napakagaling mo talagang maghugas kamay. Sino ba ang punong manggagamot? Napakalinaw ng lahat ng nakasulat sa talaan ng operasyon at sa follow-up records. Itatanggi mo pa rin ba ang lahat? Tama na. Ano ba talaga gusto nyo? Pareho pa rin ang kondisyon. Ikaw ang assistant, si Yan ang mamumuno. Ikaw ang gagawa ng operasyon. Ngunit kay Yan ang kredito. Kung susundin mo ito, aayusin ko ang mga pamilya ng pasyente sa labas. Hindi maaari. Kung ganon, huwag mo akong sisihin sa pagpaparusa sa iyo sa iyong pagkakamali. Gawa nila yan ang medical na aksidente. May saksi ako. Testigo? Hup, si Li Jing ba ang sinasabi mo? Pumasok ka! Halika. Paumanhing guro, ayokong magsilbi sa mga pasyente at pagkatapos ay ako pa ang maging biktima. Ako ay magpapatunay na ikaw ang may pananagutan sa aksidente sa operasyon sa paglipat ng puso ni Chen Xiaobao. Mali ang kinampihan mo. Nagkamali ng kampi? Liu Mingyue, tingnan mo itong kagamitang medikal na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kapag dumating ang bilyong dolyar na investment ng Liu Group, ako na ang susunod na dekano. Jinlei, heto ang kasunduan sa donasyon. Pagkatapos mong pirmahan, mapupunta na sa ospital ninyo ang mga kagamitan at pondo. Salamat S. Asu at salamat Boss Liu. Sunang Shing.
Liu Mingyue, baliw ka na ba? Kinakayag mo ang pangalan ni Su. Lumuhod ka't magpatawad. Bawiin lahat ng donasyon at kagamitan sa Changmu Private Hospital. Ayos ba, Binibini? Gumagana na? Tama, ako ang kaisa-isang anak na babae ni Liu Xiaofeng ng Liu Group. Doktora Liu, hindi! Binibining Liu! Si Leia niyan ang nagtulak at nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ninong, bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ako! Siya! Ito ay tinatawag na emosyonal na pagpigil. Ikaw muna ang magpasa ng responsibilidad para kay Ninong. Leia niyan, napakasama mo, pinapakialaman mo ang makina, gumagamit ka ng kapangyarihan ng iba. Ininsulto mo si Dr. Liu. Ako. Binibining Liu, ibig sabihin ba niyan, kalimutan na natin ang nangyari? Ayoko nang saktan mo ang babae. Ituloy ninyo, huwag ninyo sinangtirhan kahit isang karayom. Opo, Binibini, bilis! Hoy! Magtira kayo! Hoy, Assistant Su! Sir! Li Jing, sinabi ko sa'yo noon, bilang doktor, ang puso't konsensya ang pinakamahalaga. Ngunit sa huli, pinili mong itapo ng iyong konsensya. Patawad po ma'am, nabigo ko kayo. Dahil nakita ko ang iyong tunay na pagkatao, hindi na ako nalugi. Simula ngayon, hindi na kita master. Mabutit nakabalik ka. Ngayon, maging Presidente Luka at tanggapin ang mana ng pamilya. Dad, alam ko po yun. Nung namatay si Mom dahil sa leukemia, ipinangako kong gagawa ako ng lunas. Kaya nga pinili kong magtrabaho sa Changmu Hospital nang hindi nagpapakilala. Hindi ko inakalang maganda lang pala sa labas, pero bulok naman sa loob. Ano ang plano mo? Gusto kong magtayo ng sarili kong ospital. Sige, suportado kita. Alaga? Bibigyan kita ng bilyon. Sa loob ng 7 araw, mag-host ng investment banquet para makapili ka ng kasosyo. Salamat! Umuwi ka na ngayon. Wag na po muna. Kailangan kong bumalik sa inuupahan ko. May mahalaga pa akong gagawin. Bakit hindi pa sinimulan ang operasyon? Hindi siya ayaw. Wala lang kagamitan. Paano mag-ospital ng walang kagamitan? Kinuha ng DIM 30,000 ko. Tinanggap din niya ako. Kung makita ko siya, bubugbugin ko siya. Dali! Oh! Hoy, Liu! Bilisan mo na at lumabas ka rito ngayon. Nasaan siya? Walang tao rito. Isang ali lang. Hoy, Ali! Saan nagpunta yung matabang si Liu? Si VP Lei ba ang tinutukoy niyo? Oh, tama! Nag-inspection siya sa Fulanbu. Fuyanbu? Tara, hanapin natin siya. Sige, ayos. Buisit, ang babaeng si Liu Mingyue, kinuha lahat ng perang pondo at maging ang mga kagamitang medikal. Nakakagalit talaga. Ninong, anong gagawin natin ngayon? Nakakabaliw na to. Hanggat nais ni Liu Mingyue na magtrabaho sa larangan ng medisina, hindi niya maiiwan ang kanyang 3 taong karanasan sa Changmu Hospital. At bilang kanyang direktang superior, may kapangyarihan akong magpasya sa kanyang kinabukasan. Halika, may alam pa akong isa pang lugar kung saan siya nagpupunta sa kanyang dormitoryo. Miss, hindi ka naman pangit, bakit dito ka lang nakatira? Hindi mo pa ba ako nakikilala? Bakit ang tahimik dito? Paano mo binuksan ang pinto? Fangdong, paano ka nakapasok sa aking dormitoryo at nagnakaw ng aking mga gamit? May nagbayad ng doble sa upa. Oo, ako na rin nag-asikaso ng buwis. 30,000 sa mga nasirang kasangkapan at itong computer ay kabayaran na lang. Hindi pwede! Dapat yan ang eksperimento ko. Illegal yan! Maaari ka naming kasuhan! Hoy! Ikaw na bukang anghel! Huwag mo kong subukang takutin dahil lang sa ilang salitang sinabi ko. Aray ko! Sinusuntok niya ako! Sinusuntok! Ngayon, magla-live ako at hahayaan kong makita ng lahat kung anong ginagawa ninyo. Nanxing, ang pangkaraniwang paraan ay hindi epektibo sa ganitong uri ng sitwasyon. Kailangan nating tukuyin ang sanhi at gamutin ito. Fangdong, naaalala mo pa ba ang sakit na nakuha mo noong huli kang gumala? Paano kung sasabihin ko sa iyong asawa? Ay, yung computer na yan, hindi ko na rin kukunin. At yung kabayaran para sa pinsala, hindi ko na rin sisingilin. O sige na. Naku, nawala lahat ng data ko.
Liu Mingyue, nasa akin ang lahat ng data mo. Wala ka bang ginawang backup nito? Isauli mo. Ibalik sa'yo? Pwede. Pasauli mo kay Mr. Liu ang lahat ng kagamitan ng ospital. At saka, mag-donate ka ulit ng 1 bilyon diretso sa personal account ko. Buti ka pa! Siyempre naman! Basta magawa mo yan, hindi lang ang data na ito ang ibabalik ko sa iyo, hahayaan pa kitang bumalik sa ospital bilang iyong attending na manggagamot. Nanshing, laban sa ganyang tao, gamitin mo ang paraan mo. Masusunod, ma'am! Hoy, kunin niyo ang matabang yan para sa akin! Tigil! Isang hakbang pa! Kainin ko to! Bitaw! Sige! Gusto mo yan? Nilunok niya ang U-disc? Iga ko siya. Anong balak mo? Liu Mingyue! Ano ang gagawin ko? Siyempre, ang gagawin ko ay ang bagay na pinakamahusay kong gawin, ang mag-opera. Hahatiin ko ang iyong tiyan para makuha ang USB drive. Liu Mingyue, di ka tatakot pagdemanda kami. Anong ginagawa mo? Huwag mong kalimutan, nasa likod ko ang Liu Group. Kung sakaling may mangyaring masama, napakadali lang itong ayusin. Miss Liu, puro ka reklamo, hindi yan gagana. Kung bubuksan mo ang tiyan ko, pagsisisihan mo. Naiisip mo ba ang iba? Nanshing, takpan mo mata ko. Kapag hindi ko nakikita, di ako pandidirihan. Teka, paano kung magkamali ka ng hiwa kapag nakapiring ka? Kung mali ang hiwa, ano? Ba't ka kinakabahan? Di ka naman mamamatay. Nanshing, hubaran mo siya. Hoy! Huwag niyong gawin yan! Naku! Ang inyong ginagawa ay labag sa batas! Huwag kang mag-alala, miss. Ang legal department namin ang pinakamahusay. Ano man ang gawin mo, ligtas ka. Sige. Naku, sumablay. Gawin natin muli. Ayos lang ako! Nasa loob yan ng pantalon ko! Sa loob ng pantalon! Mukhang sira na yata! Naihiyan ko na! Miss, ang data ang mahalaga! Ligtas naman ito! Sige, palabasin mo silang dalawa. Oo! Ninong, paano na? Nakuha nila ang USB. Paano tayo? Maituturing pa ring tagumpay na napaalis natin ang babaeng yon sa ospital. Sade! Oo, nakabalik na. Hindi ka malulugi sa pag-invest sa amin. Sa donasyon ni Liu, maililista sa Wall Street ang Changmu Group. Din Liu, labdaan ang pagdiditiyo. Gusto niyong mag-resign? Alam niyo ba kung gaano karaming tao ang naguunahan para lang makapasok sa ospital natin? Dati yon, nang hawakan ni Lei Chanfu, finansela ng Liu Group ang donasyon at kinuha ang ipinahiram na kagamitang medikal. Pinaalis niya si Dr. Liu Mingyue. Ngayon, ang ospital ay mas masahol para sa isang klinika. Ay, Chanfu! Oo nga pala. Ninong, ang galing mo talaga. Sa wakas, napaalis mo rin ang bruhang si Liu Mingyue. Paano mo naman ako pasasalamatan? Liu. Dean, hindi man lang po kayo nagsabi na darating kayo para sana nasundo ko kayo sa airport. Adi, Ninong, mag-usap muna kayo. Longjing Tea. Tikman niyo po. Gaano ka man walang alam, hindi kita papansinin. Pero pinalayas mo si Liu Mingyue, nagdurusa ang Liu Group, sinira mo ang lahat ng planong inilatag ko. Hamak na doktor lang siya, hindi ba? Akala mo ba wala nang ibang sponsor kundi ang pamilya Liu? Wala kang alam. Sa mundo ng negosyo sa Jiangcheng ngayon, sinong kumpanya ang hindi umaasa sa Liu Group para mabuhay? Hay, isa kang salot sa pamilya. Hoy matanda, huwag kang manakit. Mag-usap na lang tayo. Dapat lang sa'yo yan, wala ka kasing utak. Matanda, pag sinaktan mo ko ulit, ilalabas ko lahat ng sikreto mo. Anong sabi mo? 30 taon na ang nakalipas, pinagnasaan mo ang nanay ko. Niloko mo siya na kailangan ng full body check-up at pinatulog mo siya para buntisin. Kaya siya nandito. Saktan mo pa ako, ibubunyag kita. Si Lei Chanfu pala ang anak sa labas ni Dean Liu. Hindi katakataka na naging vice-presidente siya kahit bobo at walang kakayahan. Pero sa ganyang itsura, paano kaya kaganda ang nanay niya? Naku, si Liu Mingyue ay isang henyo at maganda pa ang relasyon niya sa Liu Group. Ang daming ospital na may gusto sa kanya ngayon.
Pumunta ka kay Liu Mingyue, humingi ka ng tawad sa kanya at pabalikin mo siya. Ayoko. Kapag hindi ka pumunta, babagsak ang ospital natin. Sino ang magbibigay sa iyo ng pera noon? Ha? Pupunta ako bukas. Pumunta ka na ngayon. Nandyan ba si President Liu? Sino po sila? Sino yan? Kayo, talagang parang aso't pusa, hindi na maalis-alis. Akala ko pa naman tunay kang anak ni President Liu, pero mukhang pareho lang pala tayo, ampun ka lang din, at mukhang nawalan ka na ng pabor at naging tagalinis na lang. Tandaan mo bakit tayo nandito. Huwag makipag-away. Nandyan ba si Liu? Hinahanap ang tatay ko, mukhang akala niyo talaga ampun lang ako. Nandito kami para kausapin siya, may pag-uusapan kami. Kung gayon, ano ang kailangan ninyong dalawa kay President Liu? Ano naman ang pakialam mo roon? Hoy kayo, ano pang ginagawa ninyo dyan at makatayo? Wala ba kayong alam sa tamang pag-asikaso ng bisita? Huminto kayo. Anong ginagawa mo? Kumuha ka sa akin ng isang basong tubig? Maaari ba? Huwag kang masyadong seryoso. Heto na ang tubig mo. Wag! Aray ko, Lolo Lei, sinasadya mo ba yan? Ikaw itong hindi marunong humawak, tapos ako pa ang sinisisi mo. Ikaw! Tatay, tingnan mo, inaaway niya ako. Ikaw magsorry ka kay Lolo. Kung hindi, pagkausap ko kay President Liu, may sasabihin ako. Hindi na sigurado kung mapapanatili mo ang trabaho mo bilang janitor. Oo nga, baka mawalan ka pa ng trabaho at tuluyan ng maghirap. Bakit maingay? Sige po, nalaman ko na. Dumating daw po yung dating boss ni Ma'am sa ospital. Lumabas ka at tingnan mo. Okay. Ganon, Liu Mingyue. Kausapin mo si Mr. Liu na isauli lahat ng kagamitang medikal. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na bumalik bilang punong manggagamot sa ospital. Magandang deal, di ba? Ang matandang lalaking ito ay talagang may masamang layunin. Nagpanik siya nung makita ang sasakyan ng paka ko. Kaya naman, anong ginagawa ko rito? Mingyue! Dr. Lin, mayabang ka. Di natatakot si Jiliu sa hiya. Halika na. Hindi ganun ang ibig naming sabihin. Hayaan na lamang ninyo kaming makaharap si Ginoong Liu. Mr. Liu, umalis na kayo. Huwag na kayong magpahiya rito. Tara! Tara. Mansin, sa investment banquet pagkatapos ng 7 araw, padalhan mo sila ng imbitasyon. Sige po. Gusto kong makita ninyo kung paano ko binili ang ospital at magmakaawa na manatili kayo. Tigilan mo na yan, baka sobrang abala tayo. Ano kinatatakutan mo? Wala ng pasyente, hindi tayo magiging abala. Oo nga! Mas marami pa doktor at nurse kaysa pasyente. Malapit nang bumagsak ang ospital. Hay, sana narito pa si Director Liu. Oy, miss mo na si Liu Mingyue. Eh di samahan mo siya bilang janitor. Naging janitor si Director Liu. Bakit? Nagsisinungaling ako? Nakakuha siya ng trabaho dahil naging kabit siya. Totoo ba yan? Oo, ito, tingnan nyo. Grabe, wow, magkasama talaga sila. Eh, di ba? Ibang klase si Dr. Yu, no? Ito ang ebidensya, ganyan pala siya patago. Lei, pakiusap sumunod ka sa opisina ko ngayon din. Sabihin niyo sa akin, ano ang kaya niyong gawin? Inutusan ko kayong hanapin at ibalik si Liu Mingyue, pati na rin ang kagamitan. Ang tagal na, nasaan na ang mga kagamitan at ang tao? Hindi, tingnan niyo, ngayong buwan, matinding deficit ang kinakaharap ng ospital. Anong gagawin natin? Direktor, di namin kasalanan yan. Si Liu Mingyue may gawa. Hinarangan niya kami makita si Mr. Liu. Oo nga, umaasa sa connection niya bilang tagalinis na pamilya Liu. Nilandi pa niya si Su Nanxing. Hay, Direktor, hindi niyo alam na mayabang siya. Minamaliit pa ang iba. Hindi niyo pwedeng isisi sa amin lahat. Ano? Isang tagalinis ang lumalandi kay Su Nanxing? Direktor, di ko siya sinisiraan. May ebidensya ako. Heto, tingnan niyo. Ito ang ebidensya. Ganyan talaga siya. Mukhang nagkamali ako. Direktor, nagkamali kayo. Si Liu Mingyue ay panlabas na anyo lang, hindi maaasahan. Dati sinabi mong may relasyon siya sa pamilya Liu. Sa tingin ko, iyon ang lihim na relasyon. Kung ganon, sabihin niyo sa akin, paano na ang ospital ngayon? Hindi na maganda ang mga numero natin.
Bakit hindi na lang natin gawin ang tulad ng dati? Direktor, may emergency! Kritikal ang pasyente sa ER! Ano? Paumanhing andi naturok. Huwag kang gumalaw! Bakit ka gumagalaw? Ayan, naturok na. Sige, magpa-blood test ka na. Pagkatapos ay titingnan ko kung may anumang pamamaga. Okay po, gagawin ko po. Kailangan mong magpa-gastroscopy na muli upang masiguro ang lahat. Tapos magpa-CT scan ka na rin. Sandali! Hindi ba pwedeng magpa-electrocardiogram ka pa? Pagkatapos ay ma-admit ka para sa isang linggong pagmamasid? Lagnat lang, kailangan pa ma-admit. Bakit ang daming gamot? May sarili akong dahilan. Kung ayaw mo, okay lang. Walang pumipilit. Pero pag may nangyari, huwag mo akong hanapin. Sige, susundin ko ang doktor. Wala ka ng pera? Anong nirereklamo mo? Aray! Bakit mo naman ako pinahihirapan ng ganito? Nasa panganib ang anak. Aray! Anak! Ano na naman ang nangyari sa kanya? Yeji, anong nangyari sa anak ko? Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon ngayon. Kailangan siyang dalhin agad sa operating room. Dali, 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 dali. Ginang, huwag kang mag-alala. Gagalingin namin ang anak mo. Bayaran mo na ang operasyon. Dali! Sige. Nakakainis! Ano bang ginagawa ninyo? Patay na nga yung tao. Ginagalaw pa. Sige na, umupo ka na dyan. Hoy, sabihan mo yung matandang babae sa likod ng pinto na bumili na lang ng kahit anong gamot para sa kanya. Sigo! Uy, yung mamahalin ng piliin. Dali na, ikaw na kamag-anak. Bilisan mong bayaran ng bayarin para sa gamot. Kailangan na naman? Gusto mo bang mabuhay anak mo? 0321. Isang baraha sa inyo. Tatlo sa inyo. Bomba! Tanalo na. Wisit, talo na naman. Oras na. Pabilhin mo ulit yung matanda ng gamot. Piliin mo yung pinakamahal. Sige. Sige, tuloy-tuloy magbunot ulit tayo. Pamilya, bayaran nyo na to. Ito na ang huling bayarin. Bilisan nyo. Yejay! Kamusta na ang anak ko? Patay. Ang abo ng anak mo ay pinakremate na ng ospital. Bayaran ang cremation fee. Teka, hindi man lang kami tinanong. Bakit naman ganun ang ospital? Baliw ka ba? Buti nga at tinulungan ka pa ng ospital. Tapos ikaw pa itong may ganang magreklamo. Isa kang baliw. Ang anak kong pumanaw na. Nasa Changmo Hospital na ako. Dito ba talaga ang organ exchange? Si nanay kailangan ng pampagamot? Ang anesthesiologist ay darating upang samahan ka sa parakwat. Anong problema? Kung hindi nyo kaya, tutulungan ko kayo. Ang anak ko ay kanilang pinatay. Ang tanging nakita ko na lamang ay isang urna kagabi. Hindi ko man lang nasilayan ang aking anak sa mga huling sandali at agad na siyang na-cremate. Kremasyon? Pero walang pang-cremate ang ospital. Paano nangyari yon? Pwedeng patingin? Suda. Hindi ito, abo. Apag ito. Ano? Ang organ ng anak mo, ibinenta nila. Mali ang tinulungan niya. Hindi ko sila palalampasin. Li Jing, Guro, tulungan ninyo. tumayo ka muna. Bakit ka nagkakaganyan? Buster, di mo ba gustong malaman?
Sino? Sina Lei Chanfu at Lei Yanyan. Bakit nila ginawa yan? Ginipit nila ako para pagtaksilan ka at pagkatapos ay... Li Jing, congrats ha. Attending physician ka na ng ospital namin. Lee, halika, pirmahan mo ito at ikaw na ang magiging attending physician. Hahaha, nahihilo ako? Yan ang pakiramdam ng maagang tagumpay. Pirmahan mo na para maging attending physician ka na namin. Pirmahan mo dito. Anong pinainom mo? Pampatulog lang yan. Matutulog ka lang sandali. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa sitwasyong ito, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Ang gusto ko ay mapasa akin ang iyong kidney. Bakit? Di ba dapat magkakatuluyan na tayo? Sinong nagsabi na magkakatuluyan tayo? Wala namang ganon. Ngayong wala na siya, ano pang pakinabang mo sa akin? Mas mabuti pang pagkakitaan na lang kita. Ganyan nga sila, para lang sa pera, gagawin nila ang lahat, pati na ang pagbebenta ng organo at hindi nila pinalalampas ang buhay. Maestro, ipaghiganti mo ako. Kailangan mo akong sagipin, maestro. Tutulungan kita, pero pagkatapos, may ipapagawa ako sa'yo. Kumusta na yung lalaki kahapon? Ligtas na siya. Hahanapin namin ang ebidensya. Bakit sila nandito? Direktor, ito ang imbitasyon na pinadala mismo ni Manager Liu. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Dapat nating sunggaban ito. Ito ay muling pagkabuhay para sa ospital natin. Tama po ang direktor, kaya lang. Kaya lang ano? Nalaman na yata ni Liu Mingyue ang pagbebenta natin ng organo at mga test. Ano? Hay, ganyang kaliit na bagay. Palpak pa. Paano niya nalaman? Kagabi, nakita ko siyang kasama ang pamilya ng pasyente. Baka si Liu Mingyue ay... Ha! Malamang na hindi niya nalalaman. Madam, ano ang ibig mong sabihin sa malamang? Kung kumalat ito, hindi niyo ba naisip kung anong masamang epekto ang idudulot nito sa ating ospital? Ha! Si Liu Mingyue ay kalaban ng ating ospital. Hindi natin siya dapat palampasin. Direktor, di ba balak niyong pabalikin si Liu Mingyue sa ospital? Isang tagalinis, bakit ibabalik pa sa ospital? Akala ko, espesyal siya kay Mr. Liu, pero nangahas lang pala dahil sa impluensya ng iba. Mga ganyang tao'y dapat paalisin na sa ospital. Huwag kang mag-alala, Direktor. Alam ko na ang gagawin. Bawal ang hindi imbitado. May imbitasyon kami. Wow! Mga bigatin ang bisita. Tama, mga bigatin sa medisina, shareholder ng pribadong ospital at malalaking investor. Nabalitaan kong ang investment banquet ni Mr. Liu ay para sa anak niya at ipapasa na sa kanya ang grupo. Hey Ninong, sa tingin niyo ba makakatulong sa atin kung makakalapit tayo sa anak ni Mr. Liu? Makalapit sa anak at makipag-ugnayan pa? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Samantalahin mo ang pagkakataon ngayon, hanapin mo si Mr. Liu at kausapin mo. Ano pang ginagawa mo? Dali, hanapin mo si Mr. Liu. Sige. Ninong, tignan mo ang yabang ng tono ni Director Liu. Halatang inuutusan lang tayo. Ilang buwan na lang, magre-retiro na ang matandang yon. Pagdating ng panahon, hindi ba tayo na ang masusunod sa ospital? Anak, pagkatapos ng handaan, ipapasa ko na sa iyo ang grupo, ha? Dad, di ba napagkasunduan na? Nandito tayo para sa pang-acquire ng ospital, hindi para manakin ng grupo. Ha, hindi na pala maluloko ang anak ko. Sige, tutulungan kita sa usapan sa pagbili. Wag na po, Dad. Mas masarap ang paghihiganti kong personal. Mrs. Liu, dinala na si Xiaoyun? Dad, kaya ko na po mag-isa. Tumawag ka kung may kailangan ka. Hindi pa rin ako mapakali sa baby girl ko. Samahan mo si Xiaoyun. Sige po, Liu. Doon ang kwarto ni Liu Jiaofeng, di ba? Ninong, nauuhaw na ako. Pwede mo ba akong ikuha ng maiinom? Sige, sandali lang.
Mr. Liu, ngayong gabi, ikaw ay magiging akin na. Liu Mingyue, Leia yan. Bakit ka nandito? Hindi tayo pareho. Alam mo ba? Ito ay ang pagtitipon para sa mga mamumuhunan ng Liu Group at ako, bilang isa sa mga pangunahing tauhan ng Xiaomu Hospital, ay personal na inanyayahan ni Ji Liu. Pwes, ikaw na isang hamak na tagalinis. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito? Sino kaya ang lalaking nilandi mo para lang makuha ang mga alahas at kasuotan na suot mo ngayon? Kahit ano pang sabihin ninyo, aalis ako, kaya tumabi kayo. Liu! Pinapaalala ko lang, bakit ka ganyan? Binangga niyo ako. Ginom! Binangga niyo ako. Binangga sino? Hindi ikaw ang bumangga, kaya siya na lang ba ang biglang natumba? Hindi ko akalain ang ganda niya pero ang sama pala ng ugali. Siguro hindi niyo pa alam, no? Itong babaeng to, nagkaroon ng malaking medical malpractice sa isang operasyon sa ospital, kaya tinanggal siya. Dahil hindi namin siya tinulungan, nagtanim siya ng sama ng loob at ito ang ginawa niya sa anak ko. Lei Jianfu, ang galing mo talagang magsinungaling, ano? Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan. Siya mismo ang pumirma sa medical records ng ospital. Patibong niya yan nilin sa akin. Ha? Sinong naglagay ng bitag? Nakasulat na iyan. Nagka-problema sa operasyon, tapos gusto mong umiwas sa responsibilidad. Liu Mingyue, alam kong may sama ka ng loob. Akala mo inagaw ko posisyon mo, pero nagkamali ka at tinanggal ka ng ospital. Bakit mo ako sinisisi, Ninong? Grabe, ang galing niyo umarte. Bakit di kayo mag-artista? Mamatay lahat ng doktor na walang konsensya. Hindi ako. Alam nyo ba, ang babaeng ito ay punong-puno ng kasinungalingan, kulang sa kasanayan, at ginagamit pa ang pangalan ng Liu upang manloko. Sa huli, ampun lang pala siya ni Mr. Liu at kirida ng katiwala. Paano nga ba siya nakapasok sa ospital? Lei Jianfu, bantayan mo ang bibig mo. Ikaw na gumawa. Ayaw mo pang pag-usapan. Alam na ng lahat kung sino ka. Isang babaeng umasa sa lalaki, nakasakit sa mga pasyente, at sinisante sa trabaho. Miss Lei, payo ko'y mag-ingat ka sa iyong salita at gawa. Hay, dumating na ang kalabuyo niya. Mingyue, ayos ka lang ba? Ayos lang, medyo mainay lang. Mr. at Miss Lei, kung ayaw ninyo sa handaan, umalis na lang kayo. At sino ka para paalisin kami? Kawalan nyo ng galang sa anak ni Liu. Siya nga ba talaga ang anak ng mga Liu? Anak ng mga Liu, pwede ba? Isa ka lang namang babaeng mang-aakit ng lalaki. Anak ng mga Liu, nakakatawa ka. Halika, ipakita ko sa inyo, may ebidensya ako. Sinong anak ng mga Liu ang ganito kapangit kumanta at nakikipaglandian pa sa'yo sa bahay? Naisip ninyo ba ang kahihinatnan ng pagkakalat ninyo ng kasinungalingan? Kung ikaw ang anak ng mga Liu, edi ako ang nanay niya. Sinusubukan ninyo ako? Hello Kitty ba ako para hindi lumaban? Ano? Hindi ba't umaasa ka sa mga lalaki? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano kita tuturuan ng leksyon ng mag-isa. Godfather, tulungan ako! Ano to mga gwardya? Bilis, ilabas nyo sila, ilabas nyo. Magsisisi kayo. Sinong mangangahas? Ginoo! Mr. Liu. Narinig kong palayasin mo ang anak ko. Ano? Nagbibiro ka ba, Mr. Liu? Hindi naman kailangang nagkakagulo ng ganito para lang sa isang ampon. Lalo na't may nakakahiya siyang relasyon sa katiwala. Hindi ba't sinisira niya lang ang pangalan ng pamilya Liu? Oo nga, Mr. Liu. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Mahusay siyang magpanggap at ubod siya ng sama. Hindi siya bagay na maging ampon mo. Tama, Mr. Liu. Si Liu Mingyue ay isang babaeng bayaran. Ginagamit ang inyong pangalan para kumita. Bilang doktor, napaka-irresponsable niya at nagdulot na ng maraming medical malpractice sa ospital. Kung hindi sa tulong namin ni Director Liu, matagal na siyang nakulong. Oo, matagal na siyang nakulong. Kinakausap namin si Mr. Liu, anong pakialam mo? Sino ang nagbigay ng lakas loob sa iyo para tratuhin ng ganito ang sarili kong anak? Sariling anak? Paano nangyari yon? Paano magiging anak ni Mr. Liu si Liu Mingyue? Nakita ko siyang nagkatrabaho bilang padalinis. Imposible ito. Bakit imposible? Nagpakilala na ang dalaga, kayong mga hangal lang ang di maniniwala. Direktor, umalis ka. Ikaw ang responsable kay Miss Liu, kaya kalagutan mo. Direktor, di mo dapat sabihin lan. Paano kami nanalres kung di ka nagutos? Direktor Liu, ilang beses mong inanyayahan ang anak ko sa ospital ninyo, tapos ganito lang pala siya pakikitunguhan?
Naku, Mr. Liu, wala rin po akong alam dyan. Kagagaling ko lang sa ibang bansa, ipinagkatiwala ko sa kanila ang buong ospital. Wala akong kaalam-alam sa mga ginawa nila. Hoy, kayong tatlo, sa halip na magturuan kayo ng sisi dyan, mas mabuting pag-isipan ninyo kung paano kayo magpapaliwanag sa pulis kapag nakakulong na kayo. Liu Mingyue, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, kayong tatlo ay mapupunta kayo sa selda ng mga pulis. Nagtatawanan ka ba? Wala kaming nilalabag na batas. Ah, talaga? Mukhang pamilyar sila sa inyo, hindi ba? Napakalaking pera na siguro ang kinita ninyo sa pagbebenta ng organ, tama ba? Anong pagbebenta ng organs? Ano? Nagmumudwari kayong hindi ninyo sila kilala? Sige, ipakilala ko sila. Si Li Jing, apprentice ko, resident physician din sa Changmu Hospital. Tinakot siya ng matuklasan tinuturukan ni Lei Yan, ang iba ng di malamang gamot. Li Jing, halika, pirmahan mo ito at ikaw na ang magiging pangunahing attending physician. Matapos gamitin si Li Jing, pinilit siyang pumirma sa isang organ donation agreement at nagtangka silang patayin siya. Ito ang ebidensya. Kung di ako niligtas ng master ko, patay na ako sa'yo. Ang tulad mong masamang babae nararapat sa impyerno. Hindi ako yan. Wala akong ginawang ganyan. Ito si Yuxin. Ang kanyang anak ay pumanaw dahil sa kapabayaan ni Lei Chanfu sa paggamot na naging sanhi ng maagang pagkawala ng buhay nito. Higit pa rito, nagpataw ang ospital ng labis-labis na bayarin. Ipinagbili ang kanyang mga organ at kumita ng ilegal na salapi. At ang lahat ng taong naririto, sila ang mga nabentahan ninyo ng mga organ. Paano niya nalaman? Hindi natin pwedeng palagpasin ang dalawang yan. Patayin siya, patayin siya, patayin siya. Siya ang gumawa nito. Sige, patayin ninyo na lamang siya. Mauna na kayo, bibigyan ko kayo ng kasagutan. Mga walang hiya, anong mga pinagagawa ninyo habang wala ako? Direktor, Manahimik ka. Kailangan mong makisakay sa akin ngayon, kung hindi, pareho tayong makukulong. Direktor, kasalanan ko po lahat. Patawad, nagpadala ako sa... Hayop ka! Walang hiya kang talaga! Gago! Direktor Liu, bilang direktor ng ospital, mayroon akong hindi maiiwasang responsibilidad. Kung may pagkakamali man sila, hinding-hindi ko sila pagtatakpan. Pero, pakiusap, pagbigyan nyo na po ang ospital at ako rin. Ang ganda ng sinabi mo, Director Liu. Pero ibig sabihin ba niyan wala kang kinalaman dito? Ikaw? Sige, pumapayag ako, pero meron akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto kong bilhin ng Changmu Hospital ng walang bayad. Ha, ano? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ko ginawa. Hindi. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, ang anak kong si Liu Mingyue ang magiging bagong direktor ng ospital ng Changmu. Sige, magaling. Ipagpatuloy ang mabuti at ibigay si Lei Chanfu kasama ng ebidensya sa pulis. Tatay, tulungan ninyo ako. Pag di ninyo ako tinulungan, kawawa kayo. Sa ama! Anak pala ng direktor ang hangal na ito, kaya pala naging vice director siya. Director Liu? Lei Chanfu? Oh, hindi. Dapat Liu Chanfu ang tawag ko sa iyo. Ang tanging paraan para mapawalang sala mo siya ay aminin mong ikaw ang utak at siya'y kasabwat lang. Wala akong anumang kaugnayan sa hayop na yan. Naku, sa kalipitan, sarili lang ang sinuuna, hindi lang sa mag-asawa, pati mag-ama. Wala talaga kaming relasyon. Sa kagipitan, sarili lang. Huwag kayong kikilos dahil kung hindi, papatayin ko ang Liu ninyo. Yu Hongji, bitawan mo ang tatay ko. Pakawalan anak ko. Itay, Direktor, ibigtas niyo ako. Dad, hindi iligtas mo rin si Yan. Wala kang kwenta. Kinuha niya ang pera ni Liu Xiaofang. Hindi ba't mas mainam na humanap ng dayuhang babae kaysa sa payat na yan? Mga dayuhan, ang galing. Ikaw nga ang tatay ko. Ha 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 ha. Direktor, buntis ako kay Lei Chanfu. Kung ako hindi mo ililigtas, ayos lang. Pero ang anak ni Lei, hindi pwedeng pabayaan, di ba? Ama, siya ay nagdadalang tao na, kaya't pakawalan na rin ang anak na babae.
Hahaha, Liu Hongzi, hindi ka makakatakas. Mas mabuting sumuko ka ng maaga nang mailigtas mo pa ang iyong apo na hindi pa isinisilang. Liu Xiaofang, manahimik ka. Ang tagal kong naging aso mo, pero ngayon, hindi na ako magpapatahimik. Sinunod ko lahat. Kailan mo palalayain si tatay? Ilipat mo ang 100 bilyon sa account ng Suishi Bank. Kahit makuha mo yan, hindi mo pakikinabangan. Mo? Di ba may pribadong jet ang pamilya Liu? Pa-full tank yan, saka bulletproof na sasakyan para ihatid kami sa airport. Sa ibang bansa, mahahanap mo pa ba ako? Sige, kailangan ko ng oras sa paghahanda. Okay, 3 oras. Kung wala pa ang pera pagkatapos, bawat minuto, 1 daliri ni Liu Xiaofang ang puputulin ko. Sige, pero makinig ka. Kapag ginalaw mo ang tatay ko, hindi kita mapapatawad. Humayo ka, handa mo na. Binibini, anong gagawin natin? Ihanda mo ang sasakyan, jet at pera. Papayag ka sa kondisyon nila? Ito ang huli kong alas. Mas mahalaga ang buhay ng tatay ko. Masusunod po, Binibini. Itay, ililigtas kita mula sa mga masasamang taong iyon at sisiguraduhin kong haharap sila sa katarungan alinsunod sa batas. Naku, tay, baka nagbago na isip ng babae. Paano kung dumating siya kasama ang mga tauhan? Huwag kang mangamba. Nasa atin ang ama niya. Tatay, kung ako siya, sisilaban ko na ang bahay na to. Pag namatay si tatay, sa kanya na ang mana. Sa sobrang tuwa, baka mapanaginipan ko yun. Di ba, tatay? Sapat rin. Naku, mahigit 2 oras na. Baka nagbago na ang isip ng babaeng yun. At bakit parang lalong umiinit ang aircon? May 50 bilyon sa account mo. Wow! Bilis! Ako lang ang may kailangan pag-usapan. Sige, pumasok ka na. Huwag kang magatubiling. Bakit 50 bilyon lang? 50 bilyon taong umiikot. Kailangan ng oras para makasya ang mga fixed asset ng kumpanya. Wala akong pake. Kalahating oras lang. Kung di ko makita ang 50 bilyon, puputulin ko daliri ko. May hika si Itay, kailangan ng gamot. Kung may mangyari sa kanya, hihingi pa ba kayo ng pera? Kung mamatay siya, pwede naman kitang ikidnap. Ikidnap ako? Di kayo makakakuha ng kusing kung di ako pipirma sa bangko. Tsuk! Kunin mo na ang gamot. At teka, ibaba mo agad ang aircon. Grabe ang init. Nakamamatay. Oo nga pala, dalhan mo rin ako ng malamig na cola. Sige, gagawin ko. At tandaan, ikaw lang ang pwedeng pumasok. Naiintindihan ko po. Nakahanda na po ba ang mga bagay na kailangan ko? Purong-puro at pinainit, tapos nilagyan ng pinakamalakas na tubig ng galang white, pati yung gusto ni Lei Jianfu na iced cola, naisip na. Tunay na henyo si Miss. Hindi pa ito ang tamang panahon para magdiwang. May inam na plano nga. Jianfu, kampante ka ba na walang halong kahit ano ang tubig na galing kay Liu Mingyue? Ngunit huwag nating kalimutan na siya ay isang medikal na doktor. Kunin mo ang tubig na hawak niya na nakalaan para kay Liu Xiaofang. Masarap, iinumin ko talaga ito. Gusto ko rin uminom. Hindi pwede. Pag ininom mo yan, cola bibigay ni Papa sa'yo. Lakas ng loob. Magiging maayos din ang lahat. Mingyue, masyado ka pang bata. Kahit ibigay mo pa ang pera sa mga hayop na yan, hindi ka nila tatantanan. Hindi mo kailangang gawin yan. Hindi ako gumagawa ng walang katiyakan. Ayos. Bakit tila nakita ko ang aking yumaong lola na nagbalik mula sa kabilang buhay? Lola, Lola. Teka, Liu Mingyue, nilagyan mo pa rin ng gamot ang tubig. Oo, pero sa baso lang na ibinigay ko sa tatay ko. Dahil alam kong ikaw, na isang tuso at mapanlinlang na soro, ay siguradong gaganti. Nagkamali pa rin ako ng kalkula. Liu Mingyue, di mo lang ako pinainom dahil buntis ako. Matalino ka, pero sobrang kabaitan mo pa rin. Ilipat mo ang 50 bilyong natitira sa account ko at hayaan mo akong mag-isang sumakay ng eroplano. Bahala ka na sa 2 lalaking ito. Ituring mo na lang na ganti ko sa'yo. 3. Ano? Huwag mo akong takutin. 1. Xiaoxu? Itay, tingnan ang karayom sa kamay ko. Pampamanhid. Pelata.
Dad, babalik na ako para pamunuan. Ano? Ayaw mo na maging doktor? Bilang doktor, kakaunti lang ang maililigtas ko. Subalit sa lakas ng grupo, mas marami akong matutulungan.